ladies! Morning! Good morning! Good morning mga kapuso. Bangon na po tayo at 12 na po ng buwan ng Hulyo, araw ng Martes. At para sa maaasahang pagbabalita at masasayang morning gimmick, tutok lang dito sa Unang Hirit. At narito na po ang kaagad, no? Yung mahalagang balita natin para sa lahat ng motorista. Tulad ng aming ibinalita noong nakaraang linggo, eto, nako, tuloy na po ang big-time oil price hike ng mga kumpanya ng langis. Nagtaas na ng presyo ang kumpanyang Shell kaninang pasado hating gabi at medyo mabigat ha, malaki-laki talaga. 2 piso ang kanilang idinagdag sa kada litro ng unleaded gasoline, habang piso at 50 sentimo naman sa regular gasoline. Sa diesel at kerosene naman, nagkaroon po ng 80 sentimo kada litrong taas sa presyo. Maging ang kumpanyang Chevron Caltex, magkakaroon din po ng taas presyo sa kaparehong halaga mamayang alas 6 ng umaga. Wala pa namang abiso ang iba pang kumpanya ng langis kung magpapatupad din sila ng taas presyo. Kung susumahin ang lahat ng naging paggalaw po ng presyo ng langis mula noong Enero, medyo malaki-laki talaga. Ay nako, talaga. Masakit sa bulsa. Katumbas yan ng 6 na piso at 75 sentimong pagtaas sa unleaded gasoline, piso at 35 sentimos sa diesel, habang 4 na piso at 75 sentimos naman sa kerosene. Kaya naman kagabi pa lang, pila-pila na kung magpakarga ng gasolina ang ilang motorista sa mga sangay ng Shell. Yan nga ay para makahabol pa sila bago ang naging pagtaas kaninang hating gabi. Mapapribadong motorista man o namamasadang driver, hirap daw sa pinatupad na big-time oil price hike. Kaya sa mga maagang nagising dyan, subukan niyong humabol pa sa mga gasolinahan na hindi pa nagataas ng presyo. At malamang mamayang alas 6, lahat na sila nagtaas ng singil. Pero hindi natin na-mention isa sa top 3, so does it mean na yung pangatlo hindi kasama doon? Usually naman yan. Sunod-sunod lang yan. So may 6 o'clock kay asahan, anak ko. Magpagas na ho tayo. Excuse me guys ha, let's go. Yung mga rollback nila na 50 sentimos. Bawi. Kahit ilang beses kung 50-50, 4 na rollback yun, di ba? Binawi ng isang one-time big time. Sakit ito Pwede tayong 2 mag-isang pesos. rollback, may pagtaas na naman. Rollback na naman yan, 50 ulit. Medyo mabigat, extra tipid. At para sa iba pang mahalagang balita ngayong umaga, narito na po ang ating top hero. Matapos po ang halos 2 taon, handa na raw sabihin ng isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre case ang kanyang mga nalalaman. At yan ay si dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan. Nakapanayam siya ng GMA News sa kanyang selda sa Quezon City Jail Annex. Hiwalay po sa selda ng kanyang ama at kapatid. Yan ay dahil na rin sa kahilingan niyang ma-isolate sa kanyang mga kaanak. Bunso daw ng kanyang sakit at sinasabing tampuhan nila ng kanyang ama. At dito sinabi niya ang kanyang naging hinanakit sa kanyang mga kaanak na akusado rin po sa massacre at bakit raw nangyari ang hindi dapat mangyari. Hindi raw niya matanggap na makulong siya sa krimen na wala naman daw siyang kinalaman. Kwento pa niya, kasama raw niya si dating Pangulong Gloria Arroyo sa Malacanang nang mangyari ang insidente. At doon, nakatanggap siya ng isang text message tungkol sa massacre mula kay Yasir Ampatuan. At agad daw niyang ipinag-utos na magsagawa ng investigasyon para mahuli ang mga salarin. Pag-amin pa niya, maging siya ay hindi raw in-expect na may mangyayaring ganon. Lalo na't nadamay rin ang 5 matalik niyang kaibigan sa media. Kahit siya raw hindi masikmura ang paraan ng pagpatay sa mga biktima, handa rin daw siyang maging state witness dahil may impormasyon daw siya kung sino ang nasa likod ng massacre. You're willing to testify na state witness, no? Against anybody. Kung bigyan ako ng pagkakataon, ready po tayo. Even Na kahit sino pa man ang involved dito sa krimen ito, nakarumal-dumal, dapat pa panagutin, ready po ako. kahit po against sa tatay niyo at sa kapatid. Kahit na sino, matatamaan. At pawang katotohanan lamang ang sasabihin ko. Sure, information na alam ninyo, pwede bang dumiretso yun sa tatay sa kapatid mo? Ulitin ko kahit na sinong tatamaan. Sa impormasyong meron ako, na pawang katotohanan lamang, ready ako. Basta bigyan ako ng gobyerno ng pagkakataon na maging katulong nila sa paglabas ng katotohanan. Sa kabila po ng mga naging pahayag ni Zaldi Ampatuan, ayaw kagatin ng Department of Justice ang alok ng dating gobernador na maging state witness. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, hindi raw siya kumbinsido sa mga ipinakitang hindi pirmadong affidavit nitong si Zaldi ukol sa kanya umanong nalalaman sa massacre.
Hindi rin daw pwedeng basta-basta nalang gawing state witness itong si Zaldi dahil isa siya sa mga pangunahing akusado sa krimen. Bagamat hindi pa siya nababasahan ng sakdal dahil sa petisyon niya sa Court of Appeals na tanggalin siya sa kaso. Pag naging state witness po si Zaldi, wala raw kaso ang gobyerno kaugnay sa Maguindanao Massacre. Samantala, tutulaman si Maguindanao Governor Toto Maudato na maging state witness si dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan. Ayon kay Maudato, hindi raw dapat maging state witness ang sa tingin niya isa raw sa mga utak ng krimen na kumitil sa buhay ng kanyang asawa, kapatid at iba pang taga-suporta at mga taga-media. Parang lokohan lang di ba? Pinapaikot lang natin batas. At saka pangalawa, marami naman kaming witnesses. Hindi na kailangan yung bang kumuha pa kami sa isa sa mga anak ni Andalang Patuan para gawin naming witnesses. Maging ang prosekusyon, malamig din ang pagtanggap sa naturang alok ni Zaldi. Maliban raw kasi sa hindi siya kwalipikado sa ilalim ng batas dahil bahagi siya ng isang sabwatan sa krimen, mahirap din daw paniwala ang isusuplong niya ang isang kadugo. Maging ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, hindi din daw tanggap ang alok. Lalo't 33 sa 57 biktima ng massacre ay mga mamamahayag. We have to view this development with caution. Hindi naman siya dapat basta-basta tanggapin. Dapat pag-isipan, ano yung motibo? Yun sa akin yung napakalaking tanong. Ano yung motibo? Bakit 1 taon, 8 buwan? Ngayon siya biglang tutubuan ng konsensya. Ang alok ni dating Governor Zaldi Ampatuan na maging state witness sa Maguindanao Massacre case, mas bubusisiin natin sa isa na namang mainit na talakayan with Igan mamaya. So far nga sa initial assessment ng DOJ, di naman daw ko talaga kailangan dahil maraming witnesses na nagtuturo na isa siya sa para mga accused. sabi, depende sa kung ano yung sasabihin niya. Na para magbigyan ng weight para to consider him as state witness. Yes. Gusto niya ma-purge yung konsensya eh. Sabihin niya yung katotohanan nang walang kailangan, di ba? Walang bawi sa kanya. Na... Yes. Saka sinasabi kasi na, di ba parang may utak daw siya among the other Ampatuan. So, pwedeng gagawing taktika daw ito para palabasin muna siya, ayusin niya yung mga naka-freeze nilang assets, ayusin niya yung ibang mga kailangang asikasuhin para doon sa iba pang mga kaanak niya na nakakulong. Samantala, sa ibang issue naman, matapos na mahigit 1 linggo, inireklamo na sa Ombudsman ng Sheriff's Confederation of the Philippines si Davao City Mayor Sara Duterte dahil sa pananapak niya sa isang court sheriff sa isang demolisyon. Direct assault at grave misconduct, yan ang reklamong isinampa sa Ombudsman laban kay Mayor Sara. Full force din ang grupo sa paghahain nito sa opisina ng Ombudsman. Ayon sa Liga ng mga Sheriff, umaasa silang bagamat hindi mismo si Court Sheriff Abe Andres ang nagsampa ng reklamo, tiwala raw silang susuportahan sila ng kabaro. Ang DILG naman nag-ambiso ng posibleng ngayong linggo, isusumitin na nila kay Pangulong Noynoy Aquino ang resulta ng kanilang investigasyon. Handa naman raw nitong harapin si Mayor Sara ayon sa kanyang ama na si Vice Mayor Rodrigo Duterte. Pero gate pa rin ni Vice Mayor Duterte, si Sheriff daw ang dapat sisihin sa nangyari. He was not supposed to be there and started to demolish. Siya nga yung tagapagpatupad ng order, dapat doon siya. Pero wag nila asahan eh. Pero wag nila asahan magsalita. Mahirap ka usap pag sarado utak. Hindi, iniisip ko nga paano kung pagkasapak ni Mayor Sara, sinapak din siya ni Sheriff. Babarilin wala, patay na yung patay na yun. Saka yung sinasabi, Sabi mo, nila, freedom hindi of naman pala- expression sa kamay. Paano kung sapakin din kita? Yung sinasabi, hindi daw si Sheriff ang nakausap ni Mayor na humihingi ng 2 hours na extension, kundi daw judge. Pero ang point nga, hindi kung gano'n, ginagawa din ni Sheriff yung kanyang trabaho. Wala pang araw demolition. So walang actually dialogue between Mayor and Sheriff. Pag binuhatan mo ng kamay, ang isang kapwa, may kapangyarihan ka. May pang-aabuso. Asawa mo nga eh. Diba? Domestic. Kasi kapwa yan eh. Hindi naman tayo bababa sa level nila mga Duterte. Diba? So, imbis na humingi ng paumanhin, pagpakumbaba, napala natin, daliri. Dinaliri tayong lahat. Okay. Tsaka meron bang taga Davao na talagang lalaban sa mga Duterte? Sige nga, meron ba? Yun na. Hindi, Meron ba? Wala. sabi ng iba, huwag na rin makialam, tahimik kami rito. Sabi naman ng ibang taga Davao, tahimik kami pero may takot. Oo. Iba yung tahimik na masaya eh, no? Tahimik puro dahil mga nawawala ang Duterte mga finger. nagugulo. Tahimik ka, pagka maingay ka, mawala ka. Okay, magdasal muna tayo. Sa gitna ng umiinit na kontrobersya sa mga taong simbahan na tumanggap umano ng SUV mula sa PCSO, nagsorry